Hay nako mga besh, pag ganito naman ang ulam, masasabi mo na extra rice please. At eto na nga mga beshi ko, sasabihin na ng Cheryl's Kitchen ang sikreto niya sa pagluluto ng steak ni Aling Buningning. Kaya tumpisahan na natin mga beshi ko ang pagmamarinate nito. Dito nga ay mayroon akong pork ribs na sobra ng 1 kilo. Dito ay ginagamitan ko siya mga beshi ng lemon juice. Kalahati lang nilalagay ko riyan. At syempre itong ating soy sauce at itong ating banana ketchup. Mayroon din tayong minced garlic at brown sugar. 2 kutsara po yan mga beshi. At yung ating medium onion at yung ating unsalted butter. Ilagay lang natin mga beshi itong ating minced garlic, soy sauce, banana ketchup, tansya-tansya lang mga besh ha. At always present na di mabilang na marites. At diyan mga beshi ko, napigya ko na yung ating lemon sa ating juicer. Ang arte. At hindi ko muna itinapon yung balat ng ating lemon. Dahil isasama ko muna siyang nakababa dito sa ating pork steak. At imassage lang ito ng dahan-dahan na may kasamang wagas na pagmamahal. At sinasamahan ko to mga besh ng soda. Yes, soda. Nakakatulong yan para maging tender ang ating meat. And after 1 hour, eto na siya. Pwede na natin siyang kainin. Ay, lutuin. Buksan na natin at ihanda ang mahiwagang kawali. Pinakita na naman eh. Sige na nga, isalang na natin. Ganyan lang mga besh yung ginagawa ko sa una. Hindi ko muna isinasama yung ating marinated sauce. Mamaya natin ilalagay. At takpan muna natin kahit mga 10 minuto. Diyan mga beshi ko, lumalabas yung katas ng meat. At pag nakita nyo ganyang tuyo na, ilalagay na natin yung ating 2 tablespoon unsalted butter. Halu-haluin lang natin mga besh para humapit yung ating butter sa ating meat. And after that, dyan ko na rin inilalagay o igigisa natin yung ating minced garlic and onion. Huwag natin i-overcook yung ating mga pampalasa. At ilagay ang marinated sauce. At hinugasan ko na naman yung ating pinaglagyan para malinis na. Nilagay ko na yung brown sugar at chicken cube at halu-haluin lang natin. Pagkatapos niyan ay takpan natin ng 25 to 30 minutes. Sa mahina apoy lang yon mga besh ha para mas maging malambot yung ating pinakamit. At dito mga besh mag-sharo na tayo. Ay hindi pala mga besh, itatabi natin yan para meron tayong sauce mamaya. Takpan ulit natin at pag nakita natin na nagmamanti-mantika na yung pinaka-sauce niya, ay alam nyo na ang kasunod niyan. Paalala lang mga besh, bago kumain, magpasalamat sa mga biyayang nakakamtan. Ano pa ang hinihintay natin? Ihanda ang mainit na kanin at tayo nang kumain. Dahan-dahan lang ha. Enjoy the food! Thank you for watching! Bye!